Noong nakaraan, hindi inasahan ni Roxanne na muling magparamdam sa kanya ang kanyang ama at humingi ng tulong sa kanya dahil nagkasakit ito at iniwan ng ginang na kinahamalingan niya. Pero sa gabing iyon ay hindi naniwala itong si Roxanne sa pinagsasabi ng kanyang ama dahil alam niyang nagsinungaling lamang ito. Bago ito matulog ay kinuha muna nito ang envelope na kanyang nakita habang dilinis niya ang loob ng opisina. Alam niyang isa ito sa mahalagang papeles ngunit parang merong bubulong sa kanyang isipan na itago ito. Kinabukasan ay maagang nagising itong si Roxanne dahil sa tunog ng kanyang phone. Tay, masyado pang maaga para tawagan niyo ako. Ano bang gusto niyo? Miss, ito nga pala ang funeral home. Ano? Anong pinagsasabi mo? Nasaan ang tatay ko? Kaya nga kami tumawag sa iyo, Miss. Ikaw ang huling kausap ng tatay mo. Dito sa phone niya, may napag-report sa amin itong umaga lamang na ang tatay mo ay wala na. Hindi to pwede. Kausap ko na siya kagabi. Tapos ngayon, sasabihin niyo na wala na siya? Miss, walang ibang mag-claim na katawan ni Mr. Lopez dito sa funeral kundi kayo lamang. Maghintay kami dito na ilang araw. Sige na, marami pa pang gagawin dito. Binaba ng lalaki ang tawag ngunit hindi pa rin makapaniwala itong si Roxanne sa sinapit ng kanyang ama. Kailangan niyang magtungo sa probinsya para malaman ang katotohanan. Kaya naman sa umaga ding iyon ay nagpaalam muna ito kay Miss Lo para kumpirmahin ang sinabi ng funeral home. Iha, kahit na sinasaktan ka at pinalayas ng iyong ama, gusto mo pa rin siyang makita. Oo, Lola. Dahil kahit ganun siya, Lola, siya pa rin ang tatay ko. Ikaw ang bahala, Iha. Kapag naging maayos na ang lahat, pwede ka nang bumalik dito. O, heto. Tanggapin mo itong 100,000. Pamasahe mo, allowance, at mga gastusin sa probinsya. Lola, mukhang sobra naman po yata ang perang ibibigay niyo po sa akin. Roxanne, tama lang yan. Mag-iingat ka doon. At kapag naging maayos na ang lahat, bumalik ka na dito, ha? Oo naman, Lola. Babalik ako dito. Pangako yan. Matapos ng kanilang agahan ay sumakay na itong si Roxanne ng bus. Ilang oras din ang kanyang biyahe bago makarating sa kanilang lugar. Pagkarating sa kanilang lugar ay dumiretso na ito sa funeral home. Totoo nga ang kanyang nakita na wala na ang kanyang ama. Ganun pa man, kahit na meron siyang hinakit sa kanyang ama ay naging malungkot pa rin itong si Roxanne dahil hindi man lang niya napatawad ang ama sa kanyang nagawa. Sorry, Tay. Kung hindi ako naniwala sa'yo. Walang hiya ng babaeng iyon. Iniwan ka lang dahil ba wala ka ng pakinabang sa kanya? Dahil wala namang ibang hinihintay na bisita itong si Roxanne, kaya naman ay matapos inilabas sa funeral, kinabukasan ay tuloy ng inilibing ang kanyang ama. Samantalang hindi naman inasahan ni Jovel at Juliet na sa araw na iyon ay darating ang boss sa opisina. Magandang umaga, Sir Harvey. Nakakagulat naman po kayo. Jovel, nasaan ang susi ng opisina ko? Heto po, sir. Kumusta naman ang kumpanya ko habang wala ako dito? Balita ko meron tayong bagong empleyado, ha. Gusto ko siyang makita. Naku, sir. Mukhang wala pa yata. Baka mamaya narito na yon. Aba, mukhang sobrang linis naman yata ng opisina ko. Ikaw bang nalinis nito, Jovel? Naku, sir. Kahit wala ka dito, inutusan ko pa rin si Juliet na linisan ito para pagdating mo, malinis pa rin. Siya nga pala, Jovel. Nasaan yung bagong empleyado natin? Gusto ko siya makita at makilala. Naku, sir. Baka malate po siya. Ano? Hindi bang sabi ko sa inyo, ayaw ko ng late na empleyado sa kumpanyang ito. Kapag dumating siya, papuntahin mo siya sa akin sa opisina ko. Opo, sir. Masusunod po. O sige na. Bumalik ka na sa pwesto mo. Nasa loob ng opisina itong si Harvey. Chinek niya ang computer kung mayroong mga bagong email na dumating. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang lulalo na narito na siya sa opisina. Samantalang napahiya naman itong si Jovel sa boss dahil gusto sana nitong makita ang bagong empleyado ngunit nahuli ito ng dating. Yan na nga ba sinasabi ko sa iyo, Ma'am Jovel eh. Ipapahama ka talaga ng babaeng iyon. Dapat, noon pa hindi mo na siya pinapasok. Juliet, ginagawa ko naman, di ba?
Pero talagang nagmamatigas ang babaeng iyon. Para bang mayroong pinagmalaki sa kumpanyang ito? Nasaan na kaya siya? Baka naman hindi na siya pumapasok dahil alam niyang pinagkaisa natin siya. Juliet, tumahimik ka nga dyan. Baka marinig ka pa ni Harvey na pinapahirapan natin ang babaeng iyon. Sana lang hindi na siya pumasok para mag-hire tayo ng bagong empleyado. Sana nga ma'am, hindi na siya pumasok ngayon. Aba, iho, bakit hindi ka dumiretso dito sa mansyon? Dumiretso na ako dito sa opisina. Baka marami kasing mga nakapending na reports at kailangan kong magawa yun, pero mabuti na lang at kaunti lang pala. Harvey, kailan ka ba pupunta dito sa bahay? Baka mamaya. Pupunta ako dyan. Pero Harvey, wala siya ngayon dito. May nangyari kasi sa kanyang ama. Kaya umuwi mo na ito. Baka sa sunod na mga araw narito na siya. Sige basta pupunta pa na ako dyan mamaya. Apo, nariyan na ba si Jonathan? Wala pala, pero baka sunod na mga araw ay narito na rin siya. Bakit Bakit niyo siya nahanap? Wala lang Harvey. Mukhang matagal na siyang nagbabakasyon na. Alam kong matagal mo nang katrabaho yan sina Jovel at Jonathan. Pero alam mo ba talaga kung ano ang kanilang totoong ugali? Bakit naman? Meron ba silang nagawang hindi maganda sa'yo? Malalaman mo rin ang lahat, Harvey. Basta, huwag ka kaagad maniwala sa kanila ha. Sige na, hihintayin kita dito sa mansyon. Matapos ng kanilang pag-uusap ay pinagmasdan ni Harvey ang opisina. Maayos ang lahat pero mukhang napansin niyang wala sa tamang posisyon ang mga gamit niya bago ito nag-leave ng ilang araw. Pumasok sa kanyang alaala ang sold envelope kung saan nasa loob nito ang mga dokumento ng kumpanya na binigay ng kanyang lola. Pero wala na ito sa lugar ng kanyang pinaglagyan kaya naman ay agad niyang tinawag itong si Jovel. Jovel, papunta mga rito ang taong inutusan mo na maglinis ng opisina ko? Bakit Sir Harvey? Basta, meron akong tatanong sa kanya. Sige sir, tatawagin ko si Juliet. Juliet, pinapatawag ka ni Mr. Harvey. Bakit daw ma'am? Hindi ko alam pero kailangan maging matalino ka sa mga sasabihin mo ha? Sir, bakit niyo pa ako pinapatawag? Ang sabi sa akin na Jovel, ikaw ang naglinis ng opisina ko. Opo sir, kahapon naglilinis po ako. Juliet, napansin mo ba dito ang brown envelope? Dito ko lang yung nilagay sa mailalim ng aklat dito ha. Nako Sir Harvey, wala pa ako nakitang envelope. Akala ko ba ikaw ang naglinis ng opisina ko? Bakit hindi mo napansin ang envelope ngayon? Hanapin mo yun. Baka tinapon mo. Kung hindi mo yun mahanap, hanggang bukas ay magpaalam ka na sa kumpanyang ito. Ayoko ng taong pakilamero ha sa gamit ko. Kung ano man ang dapat ay balik mo sa dating pwesto. Sir, baka naman po nasa ibang lugar ko lang nailagay. Kaya nga, hanapin mo dahil mahalaga yun sa akin. Masusunod po, Sir Harvey. Hinanap nga na Juliet ang envelope sa buong sulok ng opisina pero hindi niya talaga ito nakita. Tawagan mo sa Jovel. Gusto ko siya makausap at magharap tayong tatlo sa loob. Ma'am Jovel, pinapatawag ka ni Mr. Harvey. Bakit daw? Ewan, mukhang nagalit yata eh. Naku ma'am, bakit nyo naman kasi sinabi na ako ang naglinis? Mukhang galit tuloy siya sa akin dahil mayroong nawawalang gamit. Mukhang alam ko na kung sino ang kumuha noon. Juliet, baka si Roxanne ang kumuha. Siya lang naman ang naglinis ng opisina kahapon, di ba? Kaya nga mami, dapat sinabi yun na lang ang totoo na hindi ako naglinis, kundi yung bagong empleyado. E di sana ako nadamay dito. Hindi pa naman siya pumasok ngayon. Sige na Juliet, kausapin ko si Mr. Harvey tungkol dito. Sir, magandang araw po. Jovel, ilang taon ka na bang nagserbisyo sa kumpanyang ito? Medyo matagal na po sir. Bibigyan ko kayo ng ilang araw para mabalik sa akin yung envelope. Baka naman tinapon nyo at nagamalang basura. Hindi sir, ang totoo po, yung bagong empleyado ang inutusan ko dito kahapon. Alam kong nagsisungaling ako sa inyo pero yun ang totoo sir. Ano? Nagsinungaling ka sa akin, Jovel? Paano mo ito nagawa sa akin ha? Ano kaya ang gagawin ni Jovel sa sitwasyon na ito dahil mukhang
siyang naipit sa pangyayari. Babalik na kaya si Roxanne sa mansyon at doon na sila magkikita ni Harvey. Kaya naman mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang susunod na kabanata sa ating kwento sa buhay ni Roxanne at Harvey. Abangan natin ang ating part 8.